Design of septic tank. How to determine size or appropriate size. Basahin ko muna sa inyo to. Important information. Should be constructed away from below grade water storage. Kung meron kayong mga storage below ground, naglalagay kayo ng tubig. So ayaw nating ma-contaminate. So ang sinasabi dito, ang sinasabi ng code is 12 meters, not less than 12 meters away. Kailangan malayo. So, ang usually, ginagawa to, ang recommended location, nilalagay natin to sa driveway. Kung may driveway kayo, sa harap ng bahay ninyo, malapit doon sa gate, sa labasan. Especially kung magkakaroon kayo ng maintenance na napuno na, gusto ninyong ipaservisan, papa-excavate o papa-suction ninyo. So, dapat malapit doon sa labas para syempre, hindi malapit doon sa loob ng bahay. Number 2, as much as possible, air and watertight walls and lid or yung cover. Concrete or CMU. Pwede mong gamitin yung concrete wall or pwede mo rin gamitin na hollow blocks. But kung gagamit ka ng hollow blocks, kailangan plastered. Hanggat maaari may waterproofing lalagyan natin para hindi magkaroon ng seepage. Ano po? So, sinabi natin, tight, watertight. Number 3, inside dimension are controlled by the average number of occupants. Mamaya, papakita ko sa inyo yung tabulation. Ang magdidictate sa kanya, yung number of household. Ito yung importante, ito yung critical. Kailangan nyo malaman, depende sa laki ng bahay. Siyempre, meron tayong, iba't iba ang size ng bahay. Meron tayo ng 2 bedroom, wala naman single bedroom. Sabihin natin, 2 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroom. Dumadami yung tao. Kaya nagbabago yung size, recommended size ng septic tank. Number 4, indicated dimension means sa drawing, makikita nyo, meron tayong tatawagin natin width, length, and depth. Makikita natin. Magkakaroon tayo ng 2 chambers. Yun yung standard configuration. Meron tayo ng tinatawag nating leaching well, should at least half in volume of digestion chamber. Sa drawing, makikita ninyo, yung first chamber, siya yung nagre-receive ng effluent water, yung manggagaling sa loob ng bahay. Pagpasok doon, kukunin ng first chamber. Siya yung magsasalo ng raw effluent, yung nanggagaling sa loob. So, pag tinawag natin raw effluent, combine yan, hindi lang yung toilet, pati yung domestic waste na nanggagaling sa kitchen, yung nanggagaling sa lababo, nandiyan lahat, yan papasok. Protein, carbohydrates, tsaka yung mga fats. So, importanteng malaman natin, kaya ko dinidiscuss to. Meron tayong konting scientific explanation. Bakit natin kailangan magkaroon ng first and second chamber? Meron tayong maximum depth. Doon sa mga hindi pa nakakalam. Mini-maintain natin dito maximum of 1.5 meter yung total depth mula ron sa inlet pipe. Pagpasok, yung inlet pipe, sa ilalim ng pipe, papunta ron sa bottom ng tanke, should not be more than 1.5 meters. Bakit mo? Meron tayo ng tinatawag na microorganism. Dahil effluent yan yan yung wastewater. Nandyan lahat, Meron tinatawag na friendly bacteria or yung microorganism. Ito yung aerobic bacteria. Friendly sila. Kasi ang nangyayari, kinoconsume niya lahat yung sinabi natin, yung mga fats, proteins, etc. Pag nangyari yung system na yon, yung consumption ng bacteria, nagkakaroon ng splitting, naghihiwalay, yung sludge at saka yung water. Mag-accumulate yung water sa taas. Kailangan nating maghiwalay sila dalawa. Yung water na nagpunta sa taas, nag-accumulate, pwede natin sabihin less harmful. Although, hindi pa siya pwedeng i-discharge right away. Kaya meron tayo ng tinatawag na leaching pool. Yung leaching pool or yung leaching chamber, tubig na lang yon. Siya yung second chamber na mag-i-infiltrate dun sa water na nanggaling dun sa digestive chamber. Mamaya sa drawing, madadagdagan yung information na papakita ko sa inyo paano natin gagawin yon. Ngayon, yung bakit ko sinabi 1.5? Kasi ang living organism, hindi nila kayang mabuhay deeper than 1.5 meter. Kaya kung mapansin niyo, meron yung mga lagoon, malalalim yan Pag walang flow, nandyan lahat yung tubig na nanggaling, let's say, nanggaling sa mga factory, yung mga waste nila pupunta ron. At walang flow, bumabaho, maaamoy natin, mabaho yan. Kasi namamatay yung bakterya, yung sinasabi natin. Kaya merong mga industry ginagawa nila, naggagawa sila ng mechanical device. Yung propeller, pinapaikot nila yon para mag-produce ng oxygen. Kailangan ng microorganism ng mga oxygen para mabuhay sila. Dahil kailangan natin sila
So, yun ang system, yun ang explanation natin. Meron pa isa, no, yung panghuli, concrete cover elevation should be 150 mm above adjacent ground. Dapat mataas ng konti. Kung yung finish ground mo, let's say, itong elevation, yung tinatapakan natin, yung lupa, dapat yung top cover ng septic tank, mga 6 inches o 150 mm, para kung magkaroon ng konting tubig, umulan, hindi basta pumasok yung tubig ulan doon sa ibabaw ng tangke natin. Ito yung drawing ko sinasabi, no? Septic tank. Yung sa taas, plan, then sa baba, yung cross section. Pag naglagay ka ng section dito, ito makikita ninyo. Yan ang typical or ideal configuration. Dito sa left, ito yung inlet. Ang pagpasok ng wastewater galing sa bahay. Pagpasok niya sa first chamber, yan yung tinatawag natin na digestion chamber. And then yung second chamber is yung leaching pool. Papasinin nyo rito, dito sa first chamber, concrete yung flooring. Doon sa pangalawang chamber is inopen natin, nilagyan natin siya ng gravel. Ganyan ang system, ano? Pasinin nyo, dito concrete ang flooring. Kung makikita niyo meron tayong slope. Kasi gusto natin, may slope siya para pagka bumagsak ang tubig galing sa inlet, pagbagsak niya, magkakaroon ng movement dahil merong slope. Pag nagkaroon ng movement, po-produce siya ng oxygen. Dahil yung sinabi ko kanina, kailangan natin magkaroon ng oxygen sa loob para mabuhay yung mga microorganism. So, ito yung detail, no? 1.5 mula dun sa inlet, sa ilalim, ano? Inlet ng pipe, yung inlet pipe, papunta ron sa average depth. But doon sa itaas, meron tayo na provision na 0.3 mula ron sa top hanggang doon sa bottom ng pipe, ng inlet pipe. Yung table, sabi ko, recommended septic tank size for residential. Number of household, width, length, and depth. Let's say, yung number of household is 5 and below. Yung mga single bedroom or 2 bedroom, sabihin natin, ang taong nakatira dyan is 5 tao o maaaring mas less. Ito yung recommended dimension ng tangke, ano? Kung 6 to 10, ito yung mga 3 bedroom, sabihin natin, ano? Ito naman yung dimension, 1.1 yung width, 2 meters yung length, and then 1.5. Pasinin nyo lahat 1.5. Yung binanggit natin a while ago. Kailangan natin maximum of 1.5 meters. So, tignan na lang ninyo, no? Ito yung number of household sa first column. Makikita nyo yung corresponding sizes. Dito sa baba, element design. Binigyan ko na rin kayo ng idea para baka itanong ninyo yung mga element na sinasabi natin, ano yan? Yung floor slab, yung pinaka-flooring bago natin ilay yung hollow block sa paligid, sa wall. Yung cover at saka yung CHB wall. Ang floor slab, we will use 4 inches or yung 100 mm thick using 12 mm bars at 300 both ways, yung bakal. Sa cover, yung suspended slab, 4 inches din or 100 mm thick, 12 mm bars at 200 both ways. Mas malimit ng konti kasi suspended. CHB wall, kung gagamit ka ng hollow block, although pwede naman yung concrete, pero mahal yun Kaya nilagay ko rito CMU. Pwede kayong gumamit ng CMU, yung hollow block. Gagamitin mo namang bakal sa verticals. Ganun ba rin, 12 mm per block. Every hollow block meron pang isa. Sa horizontal, gagamit ka ng mga every 2 layers. Maglalagay ka rin ng 12 mm bars horizontal. Concrete mix, pinrovide ko na rin. Pinakita na rin natin dito. Ang mixture sa cover, 1, 2, 3. Doon sana nakikita nyo, no? Yung sa flooring, yung sa pinakababa, 1, 3, 4, mas matabang ng konti kasi flooring, wala namang suspension, hindi naman nakaangat yan. And then yung mortar, 1:5, yung palaman ng hollow block. Sana po nagustuhan ninyo, yan yung topic natin ngayon, maraming nag-request, kaya naisip ko isingit, bigyan ko kayo ng idea. Although, pwede natin sabihin, civil design, dahil septic tank. Para doon sa mga mas malalaking requirement, yung mga industrial, i-message nyo ako, bigyan ko kayo ng feedback, information about it. Salamat po. Kita tayo sunod. God bless.